Alright. It's a good thing, no, na hindi ako nakabili ng JBLU. Pero if you think about it, madaming mga news. Actually, earnings niya ngayon eh. Itong stock slip after the company reported third quarter results. The air carrier reported an adjusted loss per share of 0.16, beating the consensus of 0.26 and compared to a 0.39 loss reported a year ago. And wala pa tong news na to. Looking at the charts, ito yung aking VSA strategy. Yung price niya, yan, decreasing or contracting. Tingnan natin, volume niya mahina. Ito yung volume niya, mahina. Below, ano niya, konting taas lang siya sa average. So, 51 siya. 51,000, then 35,000 yung average. So, ang rules natin ay 3 times. Okay? Ngayon, titignan natin sa moving average niya. So, 30-minute chart, ito yung itsura niya. Nasa ibabaw siya ng 21 EMA. Pero, sa 15-minute chart, ito na. Kasi wala pa siyang volume ng time na yun eh. Kaya tumitingin tayo sa 15-minute chart. 3:45 PM dito sa Philippines. Ngayon siya. Yung price niya is below 21 EMA. Tapos volume niya medyo mataas at times 3 or almost times 4. Yun, buti hindi ako bumili dahil ano nung nangyari, boom, to 16.67% gap down, grabe, and created a new low. So buti na lang medyo iindahin ko to, medyo masakit to. Okay, so we really have to stick to our rules. Na yun, buti na lang stick ako dun sa rules ko na ito, in spite of the volume na parang times 3, okay, but the price is below 21 EMA dito sa 15-minute chart. Wait, natin sa 5-minute chart. Kasi ang tagal ng volume. Nag-aantay tayo ng volume ng mga time na yan. Ayun, bumaba na siya. 340, 345. Ang volume niya is, medyo mga 100% or mataas na yung difference niya sa moving average at sa baba. Medyo mataas-taas na, mga times 3. Okay na siya volume, but the price is below 21 EMA. Okay, ang rule kasi natin, kailangan above. Kagaya neto. Ito, kagaya neto. 315 and above siya. Ito guys, itong blue line na to. Above 21 EMA. Plus, yung volume niya, times 4. So, goods tayo dyan. Kahit itong EMA 200 EMA ang resistance, boom, nag-gap up pa rin siya. Okay, so stick to your rules, stick to your plan. Okay, so ang maganda nangyari sa akin ngayong araw na to, yung GLW, nag-gap up siya ng 7%. Panalo to. Wait natin, GLW. Ayan o. Ito, binili ko siya dito. Ayan, VSA strategy natin. Diba, makikita nyo yung candlestick. Lagpas dito sa 30 minute, sa 15 minute. 3:30. Oo nga, nakachamba lang ako dito. Kasi ang haba ng candlestick eh. Kung titignan nyo itong candlestick na to, medyo mahaba-haba yung spread, tapos mahaba yung volume. Most likely yan, bumababa yan. Tapos, ito pa, i-drawing natin itong parang resistance niya. Baka bumili niyan. Hindi, bakit ako bumili nito? Anyway, sa 30 minutes tingnan natin.
30-minute chart. Bumili tayo dito dahil sa 30-minute chart, kaka-cross lang na itong 21 EMA dito sa 50 EMA. Parang fresh na fresh siya. So sabi ko, malaki potential ito umangat. Okay. Dinisregard ko na itong resistance na to. Yan, dyan ako tumingin. Okay, bagong cross. I think yung CG, ganun ko din siya tinignan eh. Ayan o, bagong sa 30-minute. Basta alam ko, bagong cross lang din nun eh. Para ito yata yun eh. Sa 15-minute chart, mahabang spread, ang laki ng volume, kaka-cross lang, boom, umangat. Hindi, dito tayo bumili. So, 30-minute, kaka-cross lang. Ang mali ko dito, ang layo niya dito sa 21 EMA, pero binili ko pa rin siya. So, nag-gap down, pero yun, umangat-angat na siya ng onte. Tsaka ito nakita ko, ang layo nung upside niya. So, isa pa din sa consider. So, next time nga, ito dapat nandito to. Yun lang, gusto ko lang, I just want to make my money work kasi ayokong matutulog lang sila. Okay, so I took the risk and we'll see how it will continue to go up. Alright? So, may the profits with you. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe lang kayo. Then, kung nagustuhan nyo itong video na to, just click the like button. Alright, so thank you. And let's learn together. Let's make money together. Bye.